Paano kung ang isang simpleng utos na isinulat ng isang karaniwang tao ay may kapangyarihang magpagalaw sa mga tao, mga lungsod, at maging katuparan na isang planong walang sinuman ang nakakakita? At paano kung sa mismong sandaling ang lahat ay tila isa lamang karaniwang desisyong pampulitika, may mas dakilang bagay palang nangyayari sa likod ng mga eksena? Tahimik, binabago ang kapalaran ng buong mundo. Dahil ganoon mismo nagsimula ang lahat. Hindi ito nagsimula sa isang nakikitang himala. Hindi ito nagsimula sa isang tanda sa langit. Nagsimula ito sa isang kautusan. Malamig, opisyal, hindi mapasusubalian. Isang anunsyong tumawid sa mga lupain, umabot sa mga pamilya, at pumilit sa mga tao na kumilos, kahit hindi nila naunawaan kung bakit. At sa gitna ng lahat ng mga taong yon, may isang mag-asawa. Simple, tahimik, halos hindi napapansin ng kasaysayan. Ngunit may dalang isang bagay na hindi pa handang maunawaan ng mundo. Jose at Maria. Hindi sila naghahanap ng pansin. Hindi nila sinusubukang baguhin ang anuman. Gusto lamang nilang magpatuloy. Mabuhay. Magpatuloy sa paglakad. Ngunit ang kautusan ay walang iniwang pagpipilian. At dito mismo nagsimulang maging hindi komportable ang lahat. Dahil minsan, ang bagay na tila isang pagkaantala, ay siya palang simula ng isang bagay na mas dakila. Narinig ni Jose ang utos. Naramdaman niya ang bigat nito. At agad niyang nalaman, walang paraan upang iwasan ito. Kailangan nilang umalis. At hindi yon simpleng paglalakbay lamang. Isa iyong pagkawasa. Isang pagbabago sa gitna ng isang sensitibong sandali. Bantis si Maria. Hindi tama ang panahon. Walang anumang tila may saysay. At gayon paman, kailangan nilang umalis. Dahil kapag may kautusang inilabas, walang nagtatanong kung handa ba sila. Sumusunod lamang sila. Ngunit ang hindi pa naunawaan ni Jose ay ang desisyong John, na tila galing lamang sa labas, ay nakayon na pala sa isang bagay na mas dakila kaysa sa kayang kontrolin ng kahit anong imperyo. Hindi tinanong ng daan kung handa sila. Bumukas lamang ito sa kanilang harapan, mahaba, hindi tiyak, walang awa. Bawat hakbang na ginagawa ni Jose ay tila may pasan na higit pa sa bigat ng sarili niyang katawan. Bitbit niya ang responsibilidad, proteksyon, desisyon. At sa tabi niya, tahimik na naglalakad si Maria, ngunit hindi yon hungkag na katahimikan. Iyon ang uri ng katahimikang nagtatago ng mga tanong na wala pang sagot. Dahil sa kaibuturan nila, alam nilang hindi ordinaryo ang paglalakbay na iyon. Hindi lamang ito tungkol sa pagsunod sa isang kautusan. Tungkol ito sa pagdaan sa isang bagay na hindi pa nila naunawaan. Humihiwa ang malamig na hangin sa kanilang dinaraanan. Ang hindi pantay na lupa ay nangangailangan ng lakas. At ang oras, tila hindi nakikipagtulungan. Nararamdaman John ni Maria sa bawat hakbang. Ang pagod ay hindi lamang pisikal. Malalim ito, panloob. At kahit ganoon, nagpapatuloy siya. Dahil may mas dakilang bagay na sumusuporta sa bawat galaw. Isang bagay na hindi nakikita, ngunit naroroon. At binabago niyon ang lahat. Dahil kapag walang paliwanag, ang tanging kayang magpanatili sa isang tao na gumalaw ay pagtitiwala. Ngunit pagtitiwala saan? Kanino? Walang lahat ng sagot si Diyos. Hindi niya alam kung ano ang matatagpuan nila sa kanilang pupuntahan. Hindi niya alam kung gaano katagal ang paglalakbay. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa daan. Ngunit may isang bagay siyang alam, kailangan niyang magpatuloy. At ang katyakang yon, kahit walang detalye, ay sapat upang gawin ang susunod na hakbang. At isa pa. At isa pa. At dito nagsimulang lumaki ang tensyon. Dahil habang mas sumusulong sila, lalo ring tumitindi ang hirap. Mas dumidiin ang oras. Mas nagiging totoo ang panganib. At sa gitna ng lahat ng yon, may isang tahimik na tanong, na wala ni isa sa kanila ang nangangahas sabihin ng malakas. Paano kung hindi tayo makarating sa tamang oras? Dahil may isang bagay na malapit nang mangyari. At ang sandali, ay hindi maghihintay para sa kanila. Puno na ang lungsod bago pa man sila dumating. Masisikip na kalsada. Naghahalo-halong mga boses. Mabilis na mga hakbang, na para bang ang buong mundo ay itinulak sa isang lugar sa parehong oras. At sa isang banda, iyon mismo ang nangyari. Ginawa iyon ng kautusan. Pinagsama nito ang iba't ibang kuwento sa isang lugar, nang hindi namamalayan ng sinuman kung ano talaga ang nakataya. Huminto si Jose sandali. Tumingin siya sa paligid. Naghanap. Nag-isip. Ngunit sa kaibuturan niya, alam na niya ang sagot bago pa man siya magtanong. Walang lugar. Walang nakahandang matutuluyan. Walang bukas na pintuang naghihintay para sa kanila. At mabigat iyon. Mabigat dahil pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay, ang pinakamalit na inaasahan ng tao ay pahinga. Kaligtasan. Isang lugar upang huminto. Ngunit daon, wala ni isa sa mga iyon. Galaw lamang.
pagmamadali, kawalang pakialam. Mga taong masyadong abala sa sarili nilang mga kwento upang mapansin ang nangyayari sa harapan nila. Mas matindi ang tama nito kay Maria. Hindi na tumutugon ang katawan niya tulad ng dati. Dumating na ang oras. Hindi na ito malayong posibilidad. Ngayon na, doon na, at binabago niyo ng lahat. Dahil kapag dumating na ang sandali, hindi mahalaga kung perpekto ang sitwasyon. Nangyayari na lamang ito. Nakita yon ni Jose sa tingin ni Maria. Wala ng oras upang maghanap ng perpektong lugar. Wala ng panahon upang maghintay. Kailangan nilang kumilos o harapin ang mas mabigat pang bagay. At sa mismong sandaling yon, sa gitna ng tahimik na pagtanggi, lumitaw ang nagisang natitirang opsyon. Biglaan. Simple. Halos nakalimutan. Isang lugar na walang pipiliin kung may pagpipilian lamang. Ngunit marahil iyon mismo ang lugar kung saan kailangan mangyari ang lahat. Dahil minsan, ang hindi inaasahang tagpo ay hindi pagkakamali. Bahagi ito ng plano. Walang espesyal sa lugar. Walang paghahanda. Walang kagandahan. Ang pinakabasik lamang, sapat upang silungan ang mga hayop, hindi mga tao. Matapang ang amoy. Hindi pantay ang lupa. Mahina ang ilaw. At gayon paman, doon sila tumigil. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala ng ibang pagpipilian. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakatindi ng lahat. Dahil kapag walang iniaalok na espasyo ang mundo, ang impossible ay nagiging kinakailangan. Naunang pumasok si Diyos. Mabilis niyang tiningnan ang paligid. Sinuri kung ano ang maaring gawin. At sa loob lamang ng ilang segundo, ang desisyong yon ay tumigil sa pagiging simpleng hindi comfortable, at naging madalian. Hindi na makahihintay si Maria. Naubos na ang oras. Wala ng posibleng plano. Wala ng paraan upang umatras. Doon na. Ngayon na. At binabago niyo ng lahat. Dahil kapag dumating ang mapagpasyang sandali, nawawalan ng halaga ang paligid. Ang mahalaga ay kung ano ang malapit nang mangyari. At ang nangyayari roon ay hindi ordinaryo. Hindi lamang diyon kapanganakan ng isang bata. Isa iyong bagay na mas dakila. Mas dakila pa. Ngunit walang nakakaalam yon. Wala sa mga tao sa lungsod. Wala sa mga nagsara ng kanilang mga pintuan. Wala sa mga sobrang abala upang mapansin. Lahat ay nangyayari sa katahimikan. Malayo sa mga mata. Malayo sa lohika. At marahil diyon mismo ang dahilan kung bakit napakahirap unawain ng bahaging ito. Dahil kung may napakahalagang bagay na nangyayari, bakit walang lugar? Bakit walang paghahanda? Bakit walang pagkilala? Ngunit sa kaibuturan, may sagot. Isang sagot na nagsisimulang isilang sa mismong sandaling ito. Dahil ang halaga ng bagay na malapit nang dumating sa mundo, ay hindi nakadepende sa lugar kung saan ito mangyayari. At ang katotohanan iyon ay ganap na magbabago sa paraan ng pagtingin sa lahat. Ngunit bago yon, may isang bagay pang kailangang mangyari. At ang sandaling yon ay dumating na. At pagkatapos, nangyari ito. Walang anunsyo, walang mga tao, walang anumang tanda na kikilalanin ng mundo bilang pambihira. Tunog lamang na mabilis na paghinga. Ang pagsisikap, ang katahimikang naputol ng isang yak. Isang simpleng yak, pantaw. Ngunit may dalang isang bagay na walang sinuman daon ang lubos na maunawaan. Kinarga ni Maria ang sanggol sa kanyang mga bisig. At sa loob ng isang sandali, nawalan ng halaga ang lahat sa paligid. Ang lugar, ang hirap, ang pagod. Naglaho ang lahat sa harap ng sandaling yon. Dahil may kakaiba roon. Isang bagay na hindi may paliwanag sa karaniwang mga salita. Tahimik lamang na nakatingin si Diyos. Walang talumpati. Walang engranding celebration. Presensya lamang. Ang kamalayang may mahalagang bagay, napakahalagang bagay, na nangyayari. At iyon ang dahilan kung bakit lalo pang naging kahanga-hanga ang lahat. Dahil habang patuloy na umikot ang mundo sa labas, abala, walang pakialam, hindi napapansin, ang pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ay nangyayari sa isang lugar na walang nagpapahalaga. At hinahamon yon ang lahat ng inaasahan. Dahil sa lohika ng tao, ang dakila ay kailangang makita, kailangang kilalanin, kailangang ipagdiwang. Ngunit doon, hindi. Doon, ang pinakadakila ay piniling magsimula ng mali. Hindi nakikita, tahimik. At nagdadala iyon na isang hindi may iwasang tanong. Ilang beses may mahalagang nangyayari at walang nakakapansin. Ilang beses dumaraan ang mahalaga ng hindi napapansin, dahil hindi ito umayon sa inaasahan. Ngunit may mas malalim pang bagay na nangyayari sa sandaling iyon. Dahil ang kapanganakang iyon ay hindi katapusan ng isang paglalakbay. Simula iyon ng isang bagay na tatawid sa mga henerasyon. At kahit hindi lubos na naunawaan ang lahat, naramdaman John ni Diyos. Naramdaman niyang ang sandaling yon ay may bigat na ihahayag lamang ng panahon.
Ngunit hindi pa alam ng mundo. At kahit ganoon, may isang taong hinihila na patungo roon. Sa mismong gabing yon, malayo sa lungsod, kung saan mas malalim ang katahimikan at tila mas malapit ang langit, may mga lalaking hindi naghahanap ng anumang pambihira. Mga pasto. Simple. Halos hindi napapansin ng karamihan. Sanay sa rutina. Sa ordinaryo. Sa paulit-ulit. Inaalagaan nila ang kanilang mga kawan tulad ng anumang ibang gabi. Walang kakaiba. Walang espesyal. Hanggang sa, nagbago ang lahat. Walang babala. Walang paghahanda. Ang dilim ay biglang pinutol na isang liwanag na hindi kabilang sa lugar na iyon. Hindi ito apoy. Hindi ito buwan. Isa itong kakaiba. Matindi. Hindi may paliwanag. At bigla, nilamon sila ng takot. Dahil kapag ang hindi kilala ay sumalakay sa bagay na pamilyar, ang unang reaksyon ay hindi pag-usisa, kundi pag-atras. Katahimikan. Tensyon. Hindi nila alam kung ano ang nakikita nila. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Ngunit alam nilang hindi yon normal. At pagkatapos, dumating ang tinig. Malinaw. Direkta. Hindi matatakasan. Hindi tulad ng isang mahinang bulong mula sa malayo, kundi parang mensaheng tumago sa lahat. Huwag kayong matakot. Huwag matakot. Paano hindi matatakot? Paano mananatiling matatag sa harap ng isang bagay na ganap na winawasak ang nakasanayang realidad? Ngunit bago pa man tuluyang manaig ang takot, dumating ang paghahayag. Isang balita. Hindi para sa mga hari. Hindi para sa mga pinuno. Kundi para sa kanila. Mga pasto. Ngayon, sa lungsod ni David, isinilang ang tagapagligtas. At sa sandaling yon, ang tila malayo ay naging agarang realidad. Ang hindi nakikita ay nagkaroon ng direksyon. At ang katahimikan ay naging madalian. Dahil ngayon, alam na nila. Ngunit hindi sapat ang malaman lamang. May kung anong nagsimulang gumalaw sa loob nila. Isang bagay na hindi pumapayag na manatiling nakatigil. Dahil kapag may tumanggap ng katotohanan ganito kalaki, hindi na opsyon ang baliwalain ito. Ngunit may tanong pa ring umalingaw sa loob nila. Paano kung totoo ito? Paano kung lahat ng ito ay nangyayari ngayon, sa mismong sandaling ito? Hindi sila nagtagal sa pag-usap. Hindi nila sinuri ang bawat detalye. Hindi nila sinubukang maghanap ng lohikal na paliwanag para sa kanilang nakita. Simple lang silang. Nagpasyang pumunta. At may makapangyarihang ibinubunyag John. Dahil minsan, ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsaksi sa isang pambihirang bagay at lubos na mapalampas ang sandali ay nasa isang desisyon lamang. Manatili o kumilos. At pinili nilang kumilos. Iniwan nila ang ligtas, ang pamilya, ang lahat na may saysay hanggang sa sandaling yon. At nagsimula silang maglakad, ginagabayan hindi ng mga mapa, kundi ng isang bagong silang na paniniwala sa loob nila. Naroon pa rin ang gabi. Hindi malinaw ang daan. Ngunit may direksyon. At sapat na iyon. Bawat hakbang ay nagpapataas ng pananabik. Bawat galaw ay may kasamang tahimik na tanong. Matatagpuan kaya natin? Totoo kaya ito? At kasabay niyon, may isang bagay na mas malakas kaysa pagdududa. Isang matinding pangangailangan. Isang pagnanais na makita ito gamit ang sarili nilang mga mata. Dahil ang makarinig lamang ay hindi na sapat. At binabago ng tensyong yon ang lahat. Dahil habang papalapit ang isang tao sa hindi kilala, lalong bumibilis ang tibok ng puso. Lalong sinusubukan na isip na umunawa. Lalong tila malapit na magbago ang realidad. At pagkatapos, dumating sila. Walang engrandeng tanda. Walang maraming tao. Walang anumang sa unang tingin ay magpapatunay sa kadakilaan ng kanilang narinig. Isang simpleng lugar lamang. Isang hindi inaasahang tagpo. At sa loob nito, isang mag-asawa. Isang sanggol. Katahimikan. Ngunit sa mismong katahimikang yon, nagkaroon ng saysay ang lahat. Dahil sa sandaling tumingin sila, may kung anong kumilala sa loob nila. Walang paliwanag. Walang pagdududa. Natagpuan nila. At ang dating isang mensahe lamang ay nasa harapan na nila ngayon. Totoo. Buhay. Ngunit ang epekto niyon ay hindi doon magtatapos. Hindi nila kayang manatiling tahimik. Impossible yon. Dahil kapag may nakitang bagay na ganito kalalim, mas mahirap itong itago kaysa ibahagi. At iyon mismo ang nangyari. Umalis silang iba na. Hindi lamang namangha, kundi na bago. Ang dating pagdududa ay naging katiyakan. Ang dating tila malayo ay naging totoo. At lumilikha iyon ng paggalaw. Dahil ang katotohanang naranasan, laging nakakahanap ng paraan upang may bahagi. Nagsimula silang magsalita. Sa sinumang madaanan nila. Sa sinumang handang makinig. Walang script. Walang estratehiya. Puro agarang damdamin lamang. Puro paniniwala lamang.
Ngunit may isang kakaibang detalye rito. Hindi lahat ay pareho na naging reaksyon. May mga nakinig at nagpatuloy lamang. May mga huminto, nag-isip, ngunit walang ginawa. At kakaunti lamang ang tunay na nakaramdam ng bigat nito. Dahil ganoon talaga. Hindi lahat ng paghahayag ay tinatanggap sa parehong paraan. At may mahalagang ibinubunyag John. Maaring nasa harapan na ng lahat ang katotohanan, ngunit binabago lamang nito ang mga taong pinipiling makita ito. At habang kumakalat ang mga salita ng mga pastol, nagpatuloy lamang ang rutina ng lungsod. Ang kautusan pa rin ang pangunahing usapan. Pareho pa rin ang mga alalahanin. Nagpatuloy ang buhay, tila normal. Ngunit hindi na talaga. Dahil may nagbago na. Kahit hindi nakikita. Kahit tahimik. Hindi na katulad ng dati ang mundo. At si Maria, sa gitna ng lahat ng yon, ay kakaunti lamang magsalita. Nagmasid siya. Naginga. Nagmini-mini. Sa bawat detalye. Bawat salita. Bawat reaksyon. Dahil sa kaibuturan niya, alam niya. Alam niyang hindi daon magtatapos John. Alam niyang ang sandaling yon ay simula pa lamang ng isang bagay na hindi pa ganap na naunawaan ng sinuman. At marahil John mismo ang dahilan kung bakit napakatindi ng lahat. Dahil kapag may dakilang bagay na nagsisimula, bihira itong magmukhang dakila sa umpisa. Ngunit ang mga susunod na mangyayari ang magpapatunay na ang kautusang yon ay kailanman hindi naging simpleng kautusan lamang.